Hello! So, kamusta? Kamusta? Ito, may kinalaman na naman sa manok ang susunod na tanong na aking sasagutin. At ito ay galing kay Jinggoy Katig... Ano ba to? Jinggoy Cantiga. Okay, Jinggoy, kamusta? Sa mga nanonood, nakikinig ngayon, comment nyo ulit kung taga saan kayo. At ano-anong breed ng mga manok ang inyong mga inaalagaan. Para magkakakilanlan tayo. Okay? Natatanong ni Jinggoy, Sir, kung ibibreed ba ang F1 to F1 na Decal Brown, gaano ba karami ang ibibigay na itlog nito pagdating sa peak production niya? My name is JC De Guzman of Alpha Adventure. So, Jinggoy, una sa lahat, kapag sinabi nating mga F1, kapag ginamitan na natin ng mga filial generation tags, kagaya ng F1, F2, F-series na sila, no? Ibig sabihin yan, mga hybrid na manok yan. Kung purebred ang manok, hindi mo gagamitan ng filial generation tags. Purebred sila eh. Kung hybrid yan, kagaya ng yan, Decal Brown, yung mga Brown Nicks, no? Ano pa? Yung mga dominant brown na galing sa dominant CZ, mga hybrids yan. Genetically engineered sila. At dahil genetically engineered sila, predictable yung magiging performance ng mga yan. Performance in terms of egg production, performance in terms of speed of muscle development dun sa mga tinatawag nilang pang meat production. Predictable. Ini-expect. At in a way, nagagaranti na yun ang kanilang mga magiging output. Dahil nga genetically engineered sila. Bakit mo pa ba gagalawin ang kanyang genes kung hindi mo rin naman mailalabas yung gusto mong mailabas sa kanya? Di ba? Okay? Ngayon, eto problema dyan, Jinggoy. Yung mga F-series, mga F1, they are not meant to be used as breeders. Bakit? Kasi kapag F1 na or F-series nila, na sila, yung blood relatedness nila medyo nalalapit na. Well, actually, hindi lang medyo, talagang malapit na. So there's huge possibility na magkapatid sila, either magkapatid sa same magulang, or magkapatid sa nanay, or magkapatid sa tatay. No? So, yung blood relatedness. Ano naman ang issue ngayon kung blood related sila? Kung blood related sila, dyan na magsisimula yung tinatawag nating inbreeding. Ano ang paulit-ulit kong sinasabi every time na binabanggit ko ang terminology na inbreeding? Although hindi siya 100% masama or hindi lang siya tungkol sa mga masamang nangyayari, pwedeng mangyari kapag nag-inbreed tayo. Pero madalas, mga bad characteristics ang nagiging mas marami kumpara doon sa mga good characteristics na magnify. Ang inbreeding kasi, minamagnify niya lahat ng characteristics ng hayop, good or bad. Now, okay ang inbreeding kung mas marami yung good characteristics kaysa sa bad. No? Ang problema nga dyan, ililista mo lahat yan at mag-o-observe ka. At magiging scientific dapat ang iyong approach, hindi yung titingnan mo, hindi kukuhanin mo lang sa tingin ng manok, hindi po pwedeng ganon. No? May genetic test na gagawin pa rin diyan, no? Kapag yung formal, no, yung formal na pagde-decide kung worth it ba na i-inbreed ang manok na to o hindi. Kailangan may laboratory ka para doon, no? Para wala nang cheche-bureche, ako iniiwasan ko na yung inbreeding talaga. Now, mabalik lang sa tanong mo, Jinggoy. Kapag F1 yan, brinid mo ang hindi dapat i-breed, mababiolate mo na nun yung predictability na ginarantiya noong chicken genetics company na pinanggalingan ng manok mo. No? By the way, hindi porke brown ang balahibo ng manok at may puti siyang balahibo sa buntot, hindi automatic na decal brown na yon. Maraming mga manok na brown ang katawan, mayroon siyang puti sa buntot, hindi lang decal brown yon. Meron pang mga brown nicks, no?
Meron pang mga galing sa dominant CZ, no? Hindi ko lang kabisado kung anong code number ng dominant brown nilang tinatawag, kung dominant 10 blah 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 ba, I don't know, no? Pero yun lang, ano, kasi napansin ko pagka sa mga Facebook, kapag ka brown ang balahibo, nagkaroon ng kaunting white sa buntot, tinatawag na nilang decal brown. So hindi palaging ganoon. Hindi siya automatic na decal brown, no? Okay, so Jinggoy, hindi ko nire-recommend na gawin mong breeders yung F1 to F1 dahil magiging unpredictable na. At saka ito pa, diyan nagsisimula yung mga defects at humihina ang resistensya ng mga manok. Dahil nga yung blood relatedness nila ay very close na, ang nangyayari dyan, kapag nagkasakit ang isa, mapapansin nyo, usually magkakasakit na sila, karamihan sa kanila magkakasakit. Kasi nga, isang klase o isang kalidad lang ng dugo, ng bloodline yung nananalaytay sa kanila eh. Yung pagiging inbred nila. So kung mahina resistensya ng isa, more likely mahina resistensya nilang lahat sa sakit. No? So isa yan sa mga undesirable effects, results ng inbreeding. Maliban pa doon sa mga congenital defects like bisaklat ang paa niya, baliko ang kanyang tuka, yung isa niyang mata hindi nahiwa yung sa mata niya kaya hindi bumubukas ang mata niya, yung isa. No? Ano pa? Bansot, no? Imbes na nakakatipid ka sa feeds, napapamahal ka pa sa feeds kasi ang bagal nilang lumaki, hindi nakukuha, hindi nahihit yung feed conversion ratio na ginagarantiya o ipinangako ng Chicken Genetics Company dahil nga yun, ginawa mo yung hindi mo dapat gawin ayon sa kanilang programa. So ingat din kayo kapag bumibili kayo ng mga manok, no? Lalo na kung mga hybrid ang gusto nyong alagaan, bumili kayo doon sa mga sa mga certified breeders, lalo na yung mga kumukuha sa mga Chicken Genetics Company. Kung bumibili naman kayo ng mga purebred, kagaya ng mga galing kay Alpha Adventure, do your due diligence. No? Checkin nyo rin yung credibility ng pagbibilhan ninyo. No? Checkin ninyo yung kanyang kaalaman sa ginagawa niya. Kausapin nyo kaming lahat sa telepono. Sa kay Alpha Adventure naman meron kayong 15-minute free technical consultation. Pwede nyo akong tawagan sa 0917-1629758. Meron kayong 15-minute free technical consultation. Tanungin nyo ako kung kahit anong gusto nyo itanong tungkol sa pag-aalaga ng manok. No? Para lang ma-temp check ninyo kung alam ko bang ginagawa ko, yung mga programa ko ba science-based ba, technology-oriented, experience-driven ba, para masukat lang ninyo. Kasi yun ang pinaka sneak preview nyo Yun ang pinaka sneak preview ninyo doon sa kalidad ng mga manok na makukuha ninyo at saka doon sa trustworthiness ng mapagkukuhanan ninyo ng mga manok. No? So, Jinggoy, mabalik lang sa tanong mo, I don't recommend na gamitin mong mga breeders yung mga F1 mo. Kung magde-decal brown ka, make sure na bumili ka doon sa mga nagtitinda legit, certified na decal brown breeders. Tingnan mo yung certificate nila kung kailan ang deadline yan. Usually 2 years lang ang binibigay na certification ng mga yan. At nakasulat doon sa certificate na yan na the moment na nag-alaga sila or gumamit sila ng ibang mga breeding materials na hindi galing doon sa Chicken Genetics Company na pinanggalingan ng mga manok nila, it will void the certificate automatically. So, ingat kayo. No? Do your due diligence. No? Huwag lang kayong magre-request ng picture, ng video. Checkan ninyo. Lalo pa kung negosyo o pag negosyo, paghahanap buhay, ang dahilan kung bakit kayo mag-aalaga ng manok. No? Maganda na yung sigurado kayo. Maganda na yung bibili kayo doon sa taong alam niyang kanyang ginagawa, na science-based siya, na alam niya kung ano-anong mga programa ang dapat niyang gawin para masiguro na healthy ang kanyang mga mapoproduce ng mga manok. Okay? Na kung gusto niyo bumili ng Rhode Island Red, ng Black Australorp kay Alpha Adventure, nandyan naman na sa description ng video na to yung mga link
Click na lang ninyo, makikita nyo yung mga packages, kung ano-ano ang kasama sa bawat package, magkano, etc. Okay, so I hope that helps, Jinggoy. Thank you.